Para din sa inyo mga kabalaybayan, for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag handfeed ng ating mga African lovebirds na painakay. Ayan o, kung makikita nyo yung ating mga African lovebirds dito, yan po yung ating pakakainin for today's video. And disclaimer lang po mga kabalaybayan, lahat po ng aking sasabihin dito ay based sa aking personal experience sa pag-ibon. So kung meron pa kayo na isidagdag dito sa ating video, ay comment nyo lang po down below dito sa video ito. So umpisahan na po natin mga kabalaybay. So sa papakain po ng ating mga African lovebirds o pagsusubo ay ito po yung mga components na kailangan natin, ano? Ito yung ating syringe, pantakan natin ang ating formula, maligamgam na tubig at yung ating paghahaluan. Ayan po. So dalawa po kasi yung ginagawa ko pagka ako ay nagpapakain ng ating African lovebirds. Kung mainit, hindi ko ginagawang malingamgam yung formula na ipapakain sa kanila. Kung malamig naman, ayun, katulad dito, maligamgam po yung ating pinapakain sa kanila. So ngayon, umpisahan na po natin na pakainin itong mga ito kasi sila po ay gutom na. So yun nga pala mga kabalaybay, ang ating ginagamit na formula, no? Hindi po tayo sponsor nito, pero ito lang po yung may re-recommend ko sa inyo na ginagamit ko na formula sa pag-handfeed. Ayan, sakto formula po. Ayan, ito yung ating ginagamit. Napakaganda ng benefits na nakukuha ng ating mga inakay dito sa pagkain ito. Trusted ko na po ito simula nung ako nag-iibon pa. So nag-start po ako ng pag-iibon ay handfeed. Ay ito na po nakagisnan ko na pinapakain sa aking mga ibon. At hanggang ngayon ay wala naman nagiging problema doon sa ating mga pinapakain na handfeed. So ganito lang po yan mga kabalaybay. Kuha tayo dito ng ating sakto formula. Ayan, taas-taas natin na konti itong ating camera. Okay. Ayan. Kuha tayo yung kaya lang ubusin ng ating mga ibon, ano? Ayan. So, apat sila. 2 taka lang yung ginagawa ko po mga kabalaybay para hindi nasasayang. Kasi, once na hindi nila maubos yan, eh baka mamaya mapanis lang. Sayang naman po yung ating formula. Medyo may presyo din po kasi mga kabalaybay. Tapos ngayon po, ito po yung ating maligamgam na tubig, ano? Ilalagay na po natin dito dandahan. Tapos hahaluin na po natin yung ating formula. Ayan. Ako po kasi pagka nagtitimpla ng pakain sa ibon sa ating mga painakay na African lovebirds ay yung hindi malapot at hindi malabnaw ang pagkakatimpla ng ating formula. Ayan mga kabalaybay, kita nyo po ba? So ito malapot pa to mga kabalaybay. Kita nyo naman yung thickness. Dagdagan pa natin ng konti. Kailangan smooth lang na makakain ng ating mga ibon. So ngayon ko lang po kayo din na i-update dito sa ating mga painakay sa ating ibunan. Kasi medyo busy po tayo, ano? Sa hindi po nakakaalam mga kabalaybay, ako po ay nagpepe-trans po ng mga aso, pusa, mga ibon. Ayan po, kaya medyo busy tayo mga nagdaang araw kasi sunod yung nagpapape-trans sa atin. Ayan mga kabalaybay, oh. Ayan, yun lang po yung sa akin na tamang pagkakatimpla ng formula. Hindi malapot, hindi malabnaw, sakto lang. Yan. Tapos kung halimbawa medyo mainit pa sa pagkakahawak nyo yung formula, ay huwag nyo muna pong ibigay sa ating mga ibon, ano? At baka naman mapasok ang kanilang butche. Iiwasan din po natin yon. Kasi iba yung ibon sa tao, ano po. Tayo nakakatis tayo ng mainit, sila lalo't mga inakay pa. Ayan, start na natin ang pagpapakain dito. Pagka na
Timpla nyo na. Ito yung ating syringe. Kung mapapansin nyo po yung syringe natin, ayan, 10 mm. Mayroon po siya ditong proportion na parang pabilog na sinasalpakan ng needle. Ayan po, tinabas ko lang po yan mga kabalaybay. Ayan, kung nakikita nyo po, pinaklas ko lang po yan. Hiniwa ko dahan-dahan para ito na lang po ang matitiraan na po. Tapos ngayon, kuha na tayo ng formula natin. Ayan. So ito pong mga ibon natin dito ay malalakas na po itong kumain ng formula. Ayun, habang nagpapakain po tayo dito, ay shoutout natin yung mga kaibigan natin dyan sa pagbablog. Si Lomutes TV, si Boss Ken, si Boss Alec Bilachua, si Boss Omar. Ayan, i-like nyo rin and subscribe po yung kanilang mga page. At dun sa mga iba pa na hindi ko nabanggit, ay sa susunod na video po natin ay shoutout support na rin po ng mga channel nila, mga tropa po natin yung mag-iibon na nagbablog din. So ito ang ating pinakamalaking sa lahat na African lovebirds. Ito po yung medyo matigas na ang ulo. Ayan, umpisahan natin dito. Ganyan lang po ang pag-introduce ng pagkain. Kakain, dandahan lang po. Ayan. Ang pangalan po nito ay si B1. 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 Yun. Tingnan natin sa mga susunod na video natin kung matuturuan natin itong mga to na mag-tricks o sumunod sa mga command. B1. Ayan. Pagka ganyan po, ang ginagawa ko naman ay hinahayaan ko lang kung ayaw niyang kumain. Huwag niyong pipilitin mga kabalaybay. Kumain natin itong isa. So, ito, isa rin to sa napakalakas kumain nating handfeed. Si B2. Ayan na po, kita nyo naman, oh. B2. Oh, kita nyo, napaka-aggressive yung kumain. B2. Kapit. Ayan. Kasi po mga kabalaybay, pagka pinagsasabay-sabay ko sila kumain dun sa pinakalagay nila, ay nag-uuna-unahan sila, no? Nagkakadumi po yung mga tuka nila at saka balahibo. Pwede pong tumigas yung formula doon, papangit yung balahibo nila. Yun po ang isa rin sa dapat nating iwasan pagka naghahandpid tayo ng mga ganitong ibon. Ayan. B2. Ayan, tulad nyan. Nakikita nyo naman, nasa ala pa, diba? Nandahan lang po. Tsaga-tsaga lang po sa paghahandpid mga kabalaybay. Pero nakakatuwa naman kahit medyo mahirap maghandpid. Kasi ako po 3 beses ako naghahandpid sa isang araw sa kanila. So pagka may biyahe ako, lalo na pagka may pet transpo ako, pinapakain ko muna sila para nakakasigurado ako na busog sila bago ako umalis. Kasi hindi ko alam kung anong oras ako aabuti ng pag-uwi. Dito. Ayan, shoutout nga din pala doon sa ating utol, kay Utol Mars. Binigyan din po natin siya ng handfeed na African lovebirds, painakay natin dito sa ating ibunan. So malaki na rin po yung kanyang hinahandpid ngayon na si Botchog yata ang pangalan ng ibon.
Ito po mga balaybay, itong kulay blue na nakikita nyo sinusubukan ko ay meron na rin po may-ari nito, no? Isa sa customer natin sa pabili service. So nung nagtanong siya sa akin, sabi ko sige kako, antayin ko lang magkameron tayo ng painakay dito at bibigyan ko siya. Yan mga kabalaybay, halimbawa kung maghahandpid naman kayo, mas mai-recommend ko po na yung inakay na nahahandpid nyo ay yung medyo labas na yung susuan ng kanilang balahibo. I mean po sa pagiging susuan ay makikita nyo po yung parang patulis-tulis pa yung mga lumalabas na balahibo. Ayun po yung may re-recommend ko sa inyo, magandang i-handpid kasi sure ball na hindi siya mamamatay. Tulad po nitong mga ito. O much better kung yung medyo labas na lahat yung balahibo nila. Sa una lang po mahirap i-handpid kasi mag-i-introduce po kayo sa kanila ng panibagong lasa ng pagkain at ito nga yung ating sakto formula. Sa una po ang ginagawa ko pagka ganong ayaw nilang kumain, ginugutom ko talaga. Pag talagang wala nang laman yung kanilang butse, ayun, tsaka po ako mag-introduce ng pagkain sa kanila ng formula. Nakikita nyo naman po itong mga ito na naging bisyo na itong mga to. Mahirap silang pakainin kapag iisa-isahin mo, pero pagka nandito sa kanilang enclosure, ayan ganyan, paunahan ng gusto, nagwawala pa nga. Ayan, lalo na to malaki tong si B1 kasi ilan po sa pagkain yan. Ganyan siya pagka nandito magkakasama sila kumakain. Ito nung pinakamaingay si B2 tsaka itong si Blue. Ayan. Itong si Blue pwede kung tutusin pwede na itong kuhanin ng may-ari kaso medyo busy si sir kaya hindi pa makuha-kuha dito sa atin. Comment po kayo dito para po malaman natin kung hanggang saan umabot yung video natin sa pag-iibon. Ayan. Uy. Iwan. Kung halimbawa naman po na hindi naubos yung tinimpla yung formula na inyong ibon at napadami, ganito lang pong gawin nyo. Katulad ng ginagawa ko pagka may natira dito sa aking natimpla. Kasi minsan hindi naman po talaga may iwasan na may matitira. May time kasi na mga ibon ay wala sa mood kumain. So, yung natira nyo pong formula ay lagyan nyo po ng clear wrap. Tapos tsaka nyo po ilagay sa rep, or kung wala naman kayong clear wrap ay lagyan nyo po ng plastic labo, tapos tsaka nyo po ilagay sa rep para hindi siya mapanis. Tapos to sa susunod na pagpapakain nyo po ay dagdagan nyo na lang, tapos lagyan nyo ng maligamgam na tubig at yun, tsaka nyo po uli ipakain sa kanila at kakainin po nila yun. Tulad po niya, nakikita nyo yung ating ibon ay medyo mga maaamos na kasi gawa na itong ating pagpapakain nga dito. Ang ginagawa ko naman po pagka ganyan ay nililinisan ko po sila. Pagkatapos kumukuha po akong basang-basahan, tapos doon ko nililinis yung mga amos-amos nila. Kasi po pag hinayaan natin na ganyan yan ay titikas po yan sa kanilang balahibo. Paano naman malalaman mga kabalaybay kung yung ibon mo ay busog na? So yan, tulad nito si B1 mga kabalaybay, ayaw nang tumingala. Ibig sabihin yan ay busog na yan. Tsaka itong dalawa, ito, gutom pa yan. Ito ang isa.
Kain. At ayun nga mga kabalaybay, dito na natin tinatapos yung ating vlog for today's video. Natapos na natin pakainin yung ating 4 na handfeed. Sana po ay meron kayong natutunan at nakuhang idea do sa shinare natin na video for today's at doon naman po sa mga datihan na mag-iibon o yung mga matatagal na po, ay kung meron po kayo na isidagdag dito sa ating video ay comment down below nyo na lang po para makita rin ng ating mga newbie kaibon. So yun mga kaibon, dito ko na tinatapos yung ating vlog for today's, and don't forget to like, share and subscribe. Misty Sungmangyan. Peace.